Okay po mga Cybro. So, officially, this will be the microphone that you will be using. Ah, oh, si Sir Rodolfo Santo Domingo. Good morning po, no? Nagte-test broadcast lang po tayo, Sir Rodolfo, no? Dahil kasi ang problema natin, yung ibang mga programs natin, hindi sila ganong naririnig ng ating mga listeners. Kaya yung audio natin ay medyo mababa yung quality. So, we are addressing this. At present ay okay pa naman yung ating sounds. Pina-repair natin yan. We spent more than 4,000 pesos na para sa repair niyan. That's another investment para magtuloy-tuloy. 1 week po tayo na walang broadcast noon, ano? Dahil kasi, yun nga, nasa repair siya. Hindi naman buong 1 week yung repair, kaya lang parang Monday to Wednesday na namin kasi nadala doon. Tapos minadali na I don't know kung yung merong bearing yon, no, dahil nagmadali sila sa pag-repair nung sound system natin. And so Friday ay ready na uli siya. Nagamit naman natin siya ng Saturday. Pero yun nga, since then ay may mga problema tayo. Partly, may problema yung ating hardware. Tapos secondly, may problema yung peopleware. Ang nangyayari po sa akin ay ignorant ako dahil, well, this is not really my competence. This is not my forte. But it's beginning to be my forte. Ano po, no? So, natututunan ko kung paano yung pag-ooperate ng sound system. Pati dito ko lang natutunan kasi about the OBS, no, yung Open Broadcasting System. So, yun nga, pagdating sa hardware, meron kang microphones. So, minsan pumapalpak yung ating microphones. Kailangan mo din ng, yon, sa may mixer, tapos meron din tayong amplifier. Practically, halos hindi ko naintindihan yung lahat ng mga yan dahil hindi naman nga ako talaga exposed dyan before, no? Until na ito na ngayon. So, I'm learning. And it seems na you don't really need a college degree to learn itong pag-ooperate nitong hardwares na ito. But then, ang iba, like, itong camera is another issue. Yung basics ay kaya namang matutunan na hindi rin kailangan ng college graduate, no? Pero, well, kailangan ng training, no? So, we need to train yung mga tao kung sino man yung mag-ooperate. And then, you have, so that's hardware, no? Ito, nagkaka-problema ako dito sa LCD. For some time ay talagang engot-engot po tayo, no? Bobo sa row 4. Pero natutunan naman natin, no? So, ngayon, okay na. I have a better knowledge and understanding. Hindi naman deep na po, no? Pero functional knowledge kung paano siya patatakbuhin. So, it's okay naman na ngayon. So, again, meron tayong the camera, the sound system, ang sa pang challenge sa atin ay yung ating mga platforms. Well, the good thing is, of course, I know how to use Facebook. Nung nakaraan hindi ko maintindihan kung paano isa-set up para doon sa ating live stream. So, talagang I was a loss, no? At a loss ako noon. Pero ngayon ay nagkaroon na ako ng may grasp na ako. So, I can do better na yung para doon sa OBS natin. And ito yung mga magiging modules natin because we are launching yung Lauren and Lawrence Cadiskarte Institute. It will be an institute for coaching, mentoring, and training. So, pinag-uusapan nga namin ni Tita Mel, I strongly suggest to her na
magpo-focus po tayo doon sa training, no, na sa breeding ng next generation ng mga cybro. No, ayan ang itatawag natin sa kanila. Cybro. Cyber broadcasters natin. Ano. So, cybro. Kamusta yung ating mga cybro? Si Mr. Love, Mr. Mario Bangasan. Hindi natin siya kasama ngayon. I don't know, kailan ba natin makakasama si Cybro Mario Bangasan, ang Mr. Love natin dito sa Elizalde Broadcasting.